Welcome back again guys to my channel. This is Janelle Idanio at sa video kong ito, pag-uusapan po natin kung ano po ba talaga ang mga ipinagbabawal ni Move It. So likewise guys, fraud awareness ni Ka-Move It guys, no? So ito yung pagtutuunan natin ng pansin. Dahil po, marami na po kasi mga riders guys na marami nang lumalabag po dito. So ngayon, i-refresh ko lang po ito para sa inyo guys, para po maiwasan po natin yung mga ipinagbabawal ni Move It. So dito guys, makikita po natin dito guys yung mga sample guys, sa mga ipinagbabawal ni Move It. So sana po panoorin nyo itong video na ito hanggang matapos. So ito guys, ito yung pinaka-importante sa atin para maiwasan po natin ang pagka-deactivate po sa ating mga account. So panoorin nyo ito guys. So ito po yung fraud awareness ni Move It guys. Nakalagay dito sa baba, katrupa, ang kahit anong fraud activity ay magre-resulta sa account suspension at pag-hold ng payout. So malinaw na malinaw dyan guys. So magbibigay po ako guys ng 6 na example ng fraud. Sundan nyo na po ito ang video ko na ito guys hanggang matapos. Para po makikita nyo kung ano nga ba ang mga pinagbabawal ni Move It. So ito po yung number 1. Wrong completion of ride. So basahin natin sa baba. Tinatap ang pick up o drop off kahit wala pa sa tamang lokasyon ayon sa app. Hindi pa nakakasakay, nakakababa ang passenger o wala namang sakay na pasahero. So ito yung pinagbabawal talaga ni Move It guys, yung mag-complete ka kagad ng booking. So ngayon sa number 2 na po tayo. Extreme cancellation. So sa baba makikita natin na detect ng system na ang iyong Move It rider account ay sobrang daming cancellation galing sa rider ang inyong account. So ibig sabihin guys, pinagbabawal ni Move It yung cancel ng cancel. Yung namimili ka ng booking, yun yung pinagbabawal ni Move It talaga. So kailangan gawin mo kung anong ibabato sa'yo na booking. So pwede naman tayo mag-cancel, isa or dalawa lang, pero yung sobrang cancel na guys, so pinagbabawal na po talaga ni Move It yan. Yun yung tinatawag guys na extreme cancellation. So punta naman tayo ngayon sa number 3. So ito yung suking pasahero. So sa baba makita natin, ginagawang suki at kinokontrata o pre-arrange ang isang pasahero. So ito yung guys, bali kukontratahin natin yung pasahero, or ito yung pinagbabawal talaga ni Move It. Ito yung pasok talaga sa habal. Ito yung tinatawag na habal. Kaya nga po si Move It, guys, meron tayong features doon sa apps natin na, guys, help. Para po, pag once merong pasahero na gustong sumakay kaagad or urgent, may magagamit po tayo na help po sa ating apps. Hindi natin ihahabal yung passenger. Dahil pinagbabawal po ito ni Move It. Pag maditi ka, sayang, masususpended ka lang or madi-deactivate yung account mo. Kaya iwasan po natin ganung activity, guys. Dahil po, para maging guys, okay yung apps natin. So ngayon number 4 po tayo. Account takeover. Na-detect ng system ng isang Move It passenger at Move It rider ay ipinagagamit sa iba o nakalagin ka sa iba't ibang device. So ito yung mga pinagbabawal talaga ni Move It guys, no? Yung gamitin mo yung account mo na ipapalagin sa ibang device. Dahil po talagang may tendency po talaga na madidetect kayo ni Move It. Kaya iwasan na lang po natin ganitong activity guys. Dahil po para maiwasan din po natin ang pagka-deactivate at pagka-suspended po ng account natin. So kailangan gawin po natin kung ano yung rules and regulation na pinapairal ni Move It para po maging maayos palagi yung pagbiyahe at maiwasan po natin yung pagka-deactivate at pagka-suspended ng account po natin. So ngayon guys, proceed naman tayo sa number 5. Incentives gaming. Binubuk ang sarili o nakikipagsabuatan sa kapwa rider upang ma-hit ang target incentives at earnings. So ito yung pinakamahigpit na ipinagbabawal ni Move It guys, no? Yung tinatawag na pandaraya. So ito yung pasok po ito sa fraud-related issue guys, no? Iwasan po nating activity na ito guys para po maiwasan po nating ma-deactivate yung account natin or masuspended po yung account natin. So ngayon guys, proceed po tayo sa number 6. Fake GPS. So ito yung guys, fake GPS. Ito po yung may naka-install na fake GPS routed jailbreak
modified ang software ng inyong cellphone. So, iwasan po natin ganito guys. So, kung ako sa inyo guys, gamitin nyo na lang po yung Grab Navigation ni MoveIt guys para po maiwasan na lang po natin ganitong guys. Kasi ito po pagka gumagamit po tayo ng ibang GPS po, so madidetect po tayo ni MoveIt po. So, kailangan gamitin na lang po natin kung ano yung MoveIt Navigation yung gagamitin natin sa yung guys, yung nakalagay doon sa apps po natin, yung Grab Navigation po. Para po maiwasan na lang po natin yung guys na ma-deactivate at masuspended yung account po natin. Sana guys, marami po kayong natutunan dito sa sa vlog ko na ito at sana natutunan nyo po kung ano yung mga pinagbabawal ni MoveIt sa ating apps guys. Sundin na lang po natin ang tama para po magiging maayos ang pagbiyahe po natin everyday at hindi na po tayo magugulat na kinamugahan, suspendido na po pala ang account mo or deactivated na po pala ang account mo. Kung talagang ginagawa mo po yung mga pinagbabawal ni MoveIt. Bumiyahe lang kayo ng tama, bumiyahe kayo ng patas para po lahat po tayo kumita at magkaroon po tayo ng guys, magandang mapagkakitaan.